Magandang araw, Buzz Pinas Nation. Personal lang ang sasabihin ko tungkol sa nangyayari ngayon sa PBB Club 2.0, ang laban ni Heath at Lina nagpalito, nagpatigil ng puso, at nagpa-react ng maraming viewers. Hindi ito simpleng tala ng events. Ito ang aking pagbasa sa dynamics, emosyon, at posibleng epekto ng nomination nila. Sa totoo lang, ang nakakabagabag dito ay hindi lang ang pangalan nila sa balot, ang nakakabagabag ay ang narrative, pareho silang tinangkilik ng publiko, pareho silang may growth na kitang-kita, at pareho silang nadamay dahil sa group dynamics. Kapag ganito kalapit ang damdamin ng fans, hindi na ito puro strategy lang, nagiging moral dilemma at emotional tug of war. Ramdam mo sa comment section ang confusion at kawalan ng katiyakan, at doon nagsisimula ang malaking usapan. Pag-usapan natin muna si Heath. Para sa akin, siya yung klaseng housemate na hindi nagtatago ng damdamin. Kapag natapakan, makikita mo agad; kapag masaya, halata rin. Ang authenticity niya ang malaking puhunan niya; dahil rito, marami ang nag-sympathize at nag-invest emotionally sa journey niya. Isa pa, resilient siya; kahit ilang ulit ma-nominate, bumabangon, nag-a-adjust, at pinipilit maging mas maayos. Sa pananaw ng masa, mukhang malakas ang support base niya, maingay sa social media, consistent sa voting drives, pero hindi dapat ito gawing complacency. Ang advantage ni Heath ay real pero hindi invincible. Kailangan ng organisadong voting at patuloy na engagement para mapanatili ang lead. Si Lee naman, sa tingin ko, isa siyang underdog sa pinakamagandang paraan. Hindi siya magulo, hindi siya picky personality, tahimik pero may depth. Unti-unti siyang nagbukas at doon nabuo ang simpatiya ng viewers. Kapag umiiyak o nagiging vulnerable, ramdam mo na gusto mo siyang protektahan. Iba ang klaseng appeal niya, hindi laging magingay pero kapag kumilos ang fans niya, solid at tapat. May point din na malungkot, nag-improve siya, nagiging mas bukas, sa kanya nadadamay sa nomination, parang hindi niya kinita ang pagiging nominated kundi nadamay lang dahil sa mga kilos ng grupo. Yan ang nagpapabigat sa issue at ang dahilan bakit maraming tao ang nagrereklamo na unfair ang pangyayari. Ang pinakamahalagang obserbasyon ko, pareho silang may dahilan para manatili. Hindi ito laban ng contra-personality o ng controversy versus safety. Ito ay laban ng 2 taong nagpakita ng growth at genuineness, at kapag ganito ang case, hindi na pure numbers lang ang usapan, may sentimento ring kasama, ang tinatawag kong emotional bank account ng bawat housemate, sinong may mas malaking deposit. Hindi laging obvious, si Heath baka may malaking fanbase at mas maraming voice online, pero si Lee may deep emotional pull sa iba. Kung susukatin mo sa intensity ng pagsuporta, pareho silang may chance. Tapos, pag-usapan natin ang timing at context. Sa maraming pagkakataon, ang pagkakamit ng sympathy o backlash ay hindi lamang tungkol sa personal traits kundi sa konteksto kung paano sila na-nominate. Sa isang grupo na may tensyon o conflict, yung mga tahimik na tao minsan ay nadadamay kapag may gusto maglabas ng galit o ipasa ang sisi. Dito pumapasok ang problemang structural, hindi laging kinakailangan na ang inianak na nominee ay may heavy violations. Minsan ang nomination ay produkto ng politics sa loob ng bahay, kaya kapag nakita mo si Lina nadamay habang kaka-improve lang niya, natural lang na mag-sound ang mga tagahanga ng injustice. Sa strategy naman, kung titingnan mo objectively, si Heath ang may slight advantage pagbasehan ang reach at historical voting patterns. Mas malaki ang crowd noise niya, mas malaki ang chance na may conserved voting force, pero hindi mawawala ang factor ng mobilization. Kung maa-activate ng husto ang mga taga-suporta ni Lee, pwedeng maging upset. Sa reality, ang desisyon ng eviction ay palaging kombinasyon ng base strength, voting intensity, at momentum, kung sino ang mas consistent sa pagboto sa loob ng ilang araw bago ang eviction ang magkakaroon ng edge. May isa akong maliit na paalala, ang perception of safety ay mapanlin lang. Kapag marami ang nag-iisip na si Heath ay safe dahil malakas ang fans niya, may tendency ang ibang supporters na tumigil mag-vote at mag-ipon ng energy para sa susunod na eviction, at doon nagkakaroon ng pagkakataon ang iba. Ang memory natin sa mga nakaraang seasons ng PBB ay puno ng moments kung saan ang inaasahan na malalakas ay naa-upset dahil sa inattentive voting, kaya kung may supporters kang kilala, huwag mag-assume, dapat consistent ang effort. Kung ako ang magbabanggit ng pinakapusong tanong, sino ang mas dapat manatili? Ang tugon ko ay matapat, pareho, pero kailangan mong pumili sa isip o puso. Kung pipiliin mo gamit ang isip, baka pumabor ka sa metrics, reach, voting history, pag-abot sa audience. Kung pipiliin mo gamit ang puso, baka pumili ka sa authenticity at growth na nakikita mo sa araw-araw na kilos sa bahay. Personal ko, mas pinapahalagahan ko yung growth at kung paano nagre-reflect ang housemate sa feedback, kung sino ang nagpapakita ng tunay na pagbabago at hindi lang nagpe-perform para sa kamera.
Huwag nating kalimutan na ang eviction hindi ang katapusan ng career ng sino man, maraming contestants na na-evict pero nag-grow pa rin pagkatapos ng show, maraming naging career launch ang pagkakatanggal sa bahay dahil nagiging talking point sila, kaya kahit masakit ang moment na ito, dapat din nating tingnan ito bilang bahagi ng journey, paano nila gagamitin ang exposure. Sino ang gagawa ng tama pagkatapos ng eviction? Yan ang magde-define ng long-term success nila. Sa pagtatapos, ang confession ko, nasasaktan ako para kay Lee at kay Heath, pareho silang deserving ng pagkakataon na magpatuloy, at masakit na isipin na may iisang pangalan lang ang mananatili. Ang pinakamahalagang takeaway ko para sa viewers, kung may sentimiento kayo, gawing action ang suporta, huwag umasa lang sa ibang tao para bumoto, kung mahal nyo sila, i-prioritize ang pagpupush ng votes at pag-share ng kanilang good moments, dahil sa huli, votes ang magdedesisyon. Salamat sa pakikinig sa personal kong pagbasa, ito ang aking walang bias na analisis na diretsahan at totoo.